Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Sige, start na. Yan. Start na tayo. Yan. Start. Yan. Share ko lang sa Facebook. Wait lang. Protektado din ba ang tiyan with usual supplements? First, Floracidi. It aids in the enhancement of natural resistance to intestinal infection.
Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 7:15 ng gabi ng Miyerkules. Babalik ng ating programa ang binabantayan ay ang ating kalusugan. Ang inyong lingkod, ang inyong prinsipeng manggagamot, ang programa nyo na Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan, batid ko ang inyong kinagagalak ko kayong bahagian ulit ng aking serbisyo. Batid ko na ako'y humihingi ng inyong pasensya sapagkat ilang episode na po. Ilan po ang kabanata na hindi tayo nakapag-broadcast sa inyo. Pinabati po natin ang lahat ng membro ng Citizen Crime Watch na 3 dekadang namamayagpag sa ating bansa at kahit sa labas ng ating bansang Pilipinas. Marami po tayong mga membro na umabot ng 1,000,000 mahigit. Kahit na maraming gumagaya sa atin ang CCW, lalo na yung mga ibang membro natin na nagtiwalag sa atin. Ngunit, subalit, datapwat ang Citizen Crime Watch ay mananatiling matatag ang ating organization. Pinabati natin ang walang humpay na pagod sa pagboluntaryo sa ating organization. Ang liderato ng ating National President, Diego Magpantay Jr. Jigs, paring press, ang ating National President, sana'y huwag kang mapagod, mamuno sa atin sa Citizen Crime Watch. Kaya nga po, kahit sa bandang bahagi ay tayo po ay nasa pamahalaan, hindi rin po tayo bumibitaw sa Citizen Crime Watch kasi nga po ang matatag na 3 dekadang organization na CCW ay sinasamahan namin kayo. Ako mismo, sinasamahan kita, National President Diego Magpantay Jr., na huwag nating hayahan bitawan ang CCW. Wala pa tayong mapasahan na alagaan na itong organization na to. Lalo na mas bata ako sa iyo ng malayo. Siyempre, kaya nga nandito rin tayo kasi alam namin kami mas bata sa board, sa board of trustee ng CCW, sa national board, na kailangan ang serbisyo natin, lalo na sa inyo. Kasi hindi ko mabatid kung iba ang National President, baka umalis din ako. Yan na lang ang aking terms and conditions. So habang nandyan ang ating National President, Diego Magpantay Jr., sa awa ng Diyos. Kasi alam natin, hindi lang pagod, sariling bulsa
ang ating national president ay ginagastos niya. So, kung tayo ay gumagastos din sa organization na to, itong voluntaryong organization, ay lalong ang ating national president ay gumagastos. Ganito na lang. Siya ang pinakagwapo, pinakamagandang lalaki sa CCW. Ayan. No? Walang kukontra. At sa pangalawang pinakagwapo, pinakamatino, no? Pinakamagandang lalaki sa CCW, no other than our national chairman, Ferdinand Topacio Jr. Yan. Yan ang kapatid natin na magaling na abogado. No? Marami siyang hinahawak ang mga controversial na cases. Pero siyempre, iba rin ang ang dating ay CCW. No? Siya dati ang ating National Legal Counsel. Nung ang ating founder, Atty. Villegas, ay pumanaw noong 2018, ang ginawa na nating national chairman ay ang pangalawang pinakamagandang lalaki sa CCW, no other than ang pinaka-energetic, pinaka-controversial national chairman, Atty. Topacio Jr. Ferds. Atty. Ferds. Paring Ferds. Binabati natin ang ating Executive Vice President, ex-VP Latayan, ang ating VP Luzon, Biner, VP Vice President ng Visayas, si Terence, retired PNP ito, retired police, retired colonel. And of course, ang ating VP for Mindanao, si R.D. King Tumawis, ang hari ng lansangan. Ayan. Binabati natin lahat ang member ng National Board. Kabilang po tayo doon sa CCW. Sa lahat ng regional director, from Region 1 up to Region 13, dito sa BARM region, binabati natin lahat ng ating regional director, regional chairman. So, kabilang tayo doon. Dahil dito rin tayo naka-assign sa Caraga, tayo rin ay concurrent natin ang regional chairman ng Caraga region. Ayan. So, binabati natin ang ating mga kapatid na membro ng nagpapa-shoutout. Nandito, nagpapa-shoutout sa atin live. Si Kabantaya, CCW, Kamasid, Regina Bautista. Sabi, magandang gabi po, Sir Tumawis, from CCW, Santa Rita, Pampanga chapter. Yan, binabati namin. Binabati kayo ng ating kamembro, Kamasid, Kabantay, CCW, si Binibining Regina Bautista, ang ating membro from CCW, Santa Rita, Pampanga chapter. Binabati rin kayo, nagpapa-shoutout ang ating ka-CCW, no? Kamasid, Kabasid, Kabantay, CCW, si Ginoong Eric Valdicantos. Good evening, bro. Watching from Bulacan, Pulong, Buhangin, Green Valley. Aba, ito. Yan, si Ginoo Eric Valdicantos. Good evening sa iyo. Watching from Bulacan, Pulong, Buhangin, Green Valley. Yan. Yan. Papabati nagpapa-shoutout, no? Ang ating mga kababayan. Binabati ko lahat ng ating mga deputy director ng respective chairman ng every region. Binabati din natin lahat ng provincial chairman, no, ng ating CCW chapters. Binabati natin lahat ng mga municipal chairman at saka city chairman ng CCW. At saka lahat ng officers nila ay binabati natin yan.
down there sa pinaka-frontliner nating mga CCW member. At bago ko tapusin ang pagbabati, pag-greet or pagbabati, no? Mabuhay kayo. Bago ko tapusin yan, gusto kong batiin si Municipal Chairman ng Cantilan, CCW, si Kabantay, CCW, Montor. Ayan, galing ako sa kanya last week. Marami tayong dyan sa Cantilan, Surigao del Sur chapter. Ang dami natin ka-membro dyan. And of course, ang provincial chairman ng Surigao del Sur. Ang dami, very active ang ating CCW dyan. Galing po ako dyan last week, no, sa ating, kasi pumunta ako sa City Jail, no, doon sa may Cantilan, no, jail, sa may kulungan, kasama ko ang mga membro natin sa CCW. No, pinapanguna ng ating municipal chairman, Chairman Buntor. No. So, kasama natin doon, partner natin sa Apo Tita Sigma Alumnization, saka Apo Metro Butuan Alumni Association. So, kasama natin sila. No? Mga CCW. At saka ang Rehab Riders ng DATRC ADS. No? Ang DATRC ADS Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa del Sur. So, we have a joint force. Pumunta doon last week para mag-conduct ng serbisyo. Libreng serbisyo. Serbisyong libreng serbisyo, no? Pumunta kami sa kulungan, conduct kami ng drug-dependent examination, kasama ko yung mga rehab riders, CCW, at saka yung mga APO member na Tita Sigma Alumni Association, same with the APO Metro Butuan Alumni Association. So pumunta po tayo doon, nag-legal counseling tayo doon, no? At saka nag-psychological counseling, nag-conduct tayo ng drug-dependent examination, para may tsansa ang mga nakakulong doon na person deprived of liberty na naka-plea bargain, no, na ma-reduce ang kanilang sentensya, no, sa drug-related cases, instead mapunta sa rehabilitation center. Yan, nagmotor po kami. So this is noble service. Kaya itong maganda sa atin sa CCW, kahit saan ka pumunta, alagang makikita mo talaga may mga member tayo, no? Mga membro tayo, no? Imagine 3 hours from my facility San Francisco going there in Cantilan, 3 hours ang biyahe, no? So all in all 6 hours balikan. Pero sabi ko nga, ang CCW ay kalat sa ating bansa. Nakakalat tayo sa ating bansa. Especially sa mga liblib na lugar. Marami tayong membro. No? Kaya, kayong mga kamembro natin sa CCW, pagmalaki nyo na kayo ay nagsiservisyo ng voluntaryo. No? Dami nating mga kamembro dyan, no? Na tumutulong kasama ang gobyerno para sa kapayapaan, partner sa atin, tayo ay mga force multiplier na mga LGU, force multiplier na mga PNP. Nandiyan tayo sa checkpoint, nandiyan din tayo sa, umuupo tayo sa mga sanggunyang bayan, sanggunyang panlalawigan para representing the civic. Tayo rin ang tagabantay pag nasa eleksyon na naging watcher tayo. Tayo rin ang mga namamagitan sa mga raid, no? Kailangan kasi may isang representative ng civic group. Tayo rin ang mga nasa eskwelahan na nagboboluntaryo, tumutulong sa mga faculty ng mga school
para sa mga pagdidisiplina sa mga bata, lalo na yung mga nagka-cutting classes, nagbibisyo, no? Sa mga nagsisigarilyo sa labas, katulong po ang CCW. Pag naman sa disaster sa sakuna, talagang ang CCW ay nagbuboluntaryo. Marami tayo, umabahaman, umabagyo, ang CCW ay parating na dyan. Kalamihan pa nga, mga matatanda. Bakit ka mga matatanda? Kasi ang mga matatanda ay may mga prinsipyo. May mga prinsipyo na gustong tumulong na hindi naghihintay ng kapalit, hindi naghihintay ng kabayaran sapagkat voluntaryo. Yan po ang CCW, mga kababayan. No? So mga bayani kayo, aming mga kasamang kamembro sa CCW. Okay? Edge of the world and all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a better location. It's understood that Hollywood sells Californication. Nagpapa-shootout ang kasama nating ka-CCW, taga-Masid, taga-Bantay, si Ma'am Binibining Bivic Laureano Langgaman. Good evening po from Balanga Chapter. Yan, mga kamembro natin yan sa Balanga Chapter. Yan ang ating mga kamembro. Ang ating kasamahan na si Bivic Laureano Langgaman, binabati kayo ng good evening. Ayan, from Balanga Chapter, CCW. Mga kababayan, ang pag-usapan natin ang Bantay Kalusugan. Of course, medyo nakamiss ako ng 2 o 3 episode na dire-diretso. Kaya nga po, talagang tayo po ay humingi sa inyo ng pasensya. Medyo na-busy tayo. Ayan. So, ano ba ang pwede natin pag-usapan? No? Gusto ko pag-usapan ng HIV. Okay? HIV. Though last month yata, nung last June, ay tinatawag nilang LGBT. Unang-una, wala po tayong dinidiscriminate sa LGBT. Ibig sabihin sa mga bakla tomboy, o anumang mga tawag dyan, mga bisexual, or mga transgender, wala tayong dyan. O, nasa batas yan. No? So, hindi kita dinidiscriminate. Pero kung Muslim ka, dahil Muslim ako, ay pwede kitang pagsabihan. Kung Muslim ka, kasi parehas tayo ng pananampalataya eh. So, pwede kitang payuhan. O kung ikaw ay bakla o tomboy, kasi bilang isang Muslim, yan po ay pinagbabawal yan. So, balit kung hindi ka Muslim, hindi kita dinidiscriminate. Hindi kita binubuli, hindi kita minamasama. Kasi unang-una, hindi kita katulad ng panampalataya. So, ang LGBT ay may batas na hindi dapat ma-discriminate. Inuulit ko yan. Sina-challenge ko. No? Pag ikaw ay Muslim, papayuhan kita bilang isang Muslim. Nagsasabihan kita. Alam yan. Pero kung hindi ka Muslim, nirespeto kita bilang isang LGBTQ+. May plus pa ano. Kami po sa Department of Health, sa Kagawaran ng Kalusugan, we don't discriminate LGBT, pero parating may nakaakibat na HIV awareness. Ito po ay kailangan nating i-address, itong HIV. Bakit po related? No? At saka maganda rin ito, kung ikaw ay LGBT, ay dapat mag-ingat ka. This is beneficial kapag ipakinabang sa'yo. Kasi para pag narinig mo ako, para hindi ka magka-HIV. Alam niyo kung bakit? Napaka number 1 na HIV, yung sakit po, ay pinaka unang-una, numero 1. No?
sa sektor, sa kalalakihan, sa kababaihan, o anumang sektor, ang LGBT sa kanila, yung HIV na yan. Silang pinakaunang-unang na-affect. And that is according sa record. Kaya di ko kayo dinidiscriminate. In fact, makakatulong pa ako sa inyo para kayo mismo ay maiwasan nyo magka-HIV. Ha? Okay. So, pinaka-unang-unang mga infected according sa census, according sa datos, sa data, sa datos, ang HIV, pinakamarami dyan ay mga LGBT. Bago pa ang COVID, mataas na ang report ng HIV. Hindi lang mismo sa mga developed place, mga cities, at mismo sa mga probinsya rin. Sa Caraga, kung saan may mga mining, marami dyan na HIV. Yan, sa Cagayan de Oro, marami dyan. Cebu, Davao, oo, marami yan. Butuan, dito lang ha, mas lalo dyan sa Metro Manila. So, intindihin natin ang HIV. Unang-una, ulit-ulit ko sasabihin sa inyo, marami sa LGBTQ. Kaya kayo pa lang mga LGBTQ, mag-ingat-ingat kayo. No? Hindi ko sinasabi na safe sex kayo. Kasi una-una, ayaw kong sabihin yan. Kasi nga, ako ay Muslim. Parang pinapahintulutan ko kayo mag-sex in the same sex. Okay? According sa DOH, marami kayo. Mahirap talaga, no? Na kayo ay you having sexual intercourse sa the same sex nyo. Puro lalaki, puro babae. No? So, yan. So, dapat nag-iingat. No? Nag-iingat talaga. Ngayon, karamihan ngayon, sa panahon ngayon, nag-orgy. Panahon ko, wala yan. No? Alam nyo po yung orgy. Magkakasama, intercourse. Lahat, lalaki, may mga babae silang kasama, tapos may halimbawa mga lalaki rin. So kahit na hindi tayo mag-orgy ng mga lalaki, gumamit tayo ng maraming babae, nagpasa-pasahan tayo. Yan. Uso yan sa mga kondo, sa mga mga kabataan ngayon. No? So kahit na hindi ka gumamit ng bakla o hindi ka nagamit ng bakla, yung babae ay ginamitan ng gumamit doon, nagipag-intercourse doon, yung lalaki na bisexual, may HIV yung lalaki, ginamit yung babae, then ikaw naman, ginamit mo yung babae, lalaki ka naman, parehas pa rin yan. Mapupunta sa iyo yung sakit. Yan po ang HIV. Alam niyo po, bago pa ang COVID-19 pandemic, napakataas ang HIV. Kaya nakakalimutan natin yan. Kaya ito ang binibigyan ko ng oras na magkaroon tayo ng awareness. Kasi marami talaga. Ang dami kong kilala. Ang babata biglang namatay. Nagtatakpan. Pero sa ospital nalaman namin HIV. Marami kaming HIV testing na it was recorded na talagang positive sa Department of Health. Paano yung mga hindi na testing, na screen test? Sa drugs, no? Ang unang-una kasi sexual intercourse, ang pinagkukuhanan ng HIV niyan, ang mga root causes. Pangalawa, yung mga drugs na yan. So, mga sharing of needles, no? Yung injection, yan. So, yan ang HIV. Napaka-importante kasi kumakalat po yan. At saka ang discrimination, ang stigma sa HIV, nakakaawa. Nawa ko sa kanila. Kasi kung drugs yan, madali lang yan paburahin yung stigma eh. Pag naka-recover yan. Eh ang ating mga kapatid na kababayan na may HIV, yung stigma nila, ibig sabihin, iba, i-discriminate talaga sila. No?
Kaya, siyempre, suportahan din natin sila. Yung mga naging positive. Sabihin, huwag natin sila i-discriminate. Wala eh. Yun ang kapalaran nila. Pero, kailangan din nagwardyaan na ikaw, kung may HIV ka, huwag kang mag-sex kung sino-sino. Kasi mayroon sa batas yan. Monitor ka. Diba? Magsisyota ka, dapat ipaalam mo para kahit mahal ka ng syota mo, asawa mo, alam nila bago may mangyari, ay may HIV ka. Yan dapat, karapatan ng isang tao yan. So, subalit, kung ikaw naman ay positive, ay pagtulungan ka. Sa amin sa health, sa aming mga doktor, talagang kami ang kakampi nyo. Ayusin natin ang buhay nyo. Meron naman tayong gamot sa DOH, no? Tapos, mag-advokasya. No? Kasi, nandiyan na, i-advocate mo na ito ang para makaiwas sa pag-acquire ng HIV. Kaya ito naman, pag di ka pa nagkaka-HIV, ay dapat Okay, HIV. Mga kababayan, kaya natin yan. Lalo na sa mga kabataan. Kailangan magsalita po tayo. Kasi ang mga kabataan mapupusok yan. Mga teenager yan. Nung araw po kasi hindi pa kalat ang HIV. Ngayon kumakalat na. Sa dami ng populasyon natin, mataas na ang bilang na HIV. Kung ikaw nung kabataan mo, kung saan ang mo, pinapasok mo yung yung bandila. Ngayon iba. Ingat kayo. Isang pagkakamali ay mahirap ibalik. No? So, kung may mga anak kayo, meron kayong mga pamangkin, kailangan i-remind nyo sa kanila yan. No, i-remind. Para magkaroon kasi obligasyon natin sa kanila. It is our responsibility na ipaabot sa kanila. Na, alam nyo, mag-ingat kayo. Makalat ang HIV nung panahon namin. Wala. Ngayon, mas marami na. Naintindihan natin yun. I-advocate natin. Self-awareness. I mean, HIV awareness. No? Yan. Para magkaroon ng education ng ating mga kabataan. And they are very, very aggressive. Yung curiosity nila. No? Ang hirap sabihin mo na parati kayo magdala ng condom eh. No? Kasi para ko kayong tinuturuan na pwede mo naman gawin pero mag-condom ka. Sa DOH yun, safe sex. Pero bilang isang Muslim, ay yun po ay hindi ko tinuturo yun. No? Kasi it's sa manampalataya ko ay sex is after marriage. No? Yun, pag nakasal ka na. So, alamin nyo, nandiyan naman, pwede nyo i-google paano tayo makaiwas ng HIV. No? Gusto ko kasi sa inyong ipaintindi kung gaano kadelikado. Kasi sa isang tawag ng laman, saka pag nakainom kayo, pag nakainom po tayo, iba, mainit ang katawan. No? Naghahanap ng laman. No? Lalo sa babae, pag nakainom yan, mas mataas ang sexual arousal nila. So, what should we do? Yung pag-iinom na yan. Bakit makukontrol mo ba sarili mo? Alam mo ba ginagawa mo pag nakainom ka na? So, pag-iinom ka, alam mo na yan. I-limit mo. Alam mo na yan. Kung
doon na mapupunta. So, be loyal na lang sa mga girlfriend nyo, mga boyfriend nyo, mga asawa nyo. Gusto nyo mag-asawa ng marami, mag-Muslim na lang kayo. Joke lang yun. Pero partly may katotohanan dyan. Mahirap pag multiple partners. Kaya nga, ginawa ng Diyos na sa Islam ay multiple partners. Sa isang lalaki, pwedeng 2 hanggang 4. Kung ikaw talaga hindi makapagpigil. Kung ikaw ay Muslim. Kasi pinayagan yun. Di ba? Pinayagan. Pero kung ikaw naman ay Kristiyano o ibang reliyon, hindi pinayagan sa inyo, maging loyal ka na lang sa asawa mo. Di ba? Maging loyal ka na lang. Sino ba nag-angry, nag-ano rito? Gusto ko makita kung sino nag-angry eh. O napindot na lang. Para maano natin. Sino ka? No? Sino ka? Sino ka? Sino ba itong ano? Teenage mind with the baby inside, getting high on information. Find me a star and pull it out, it's Californication. Anyway, hindi ko makita kung sino yung nag-angry, ano yung sign, instead of likes, angry. Totoo yung sinasabi ko, ha? Okay, ito yung sinasabi ko. So, hindi ko dinidiscriminate ang LGBTQ. Pero, karamihan po. Kaya kung ikaw ay LGBT, mag-ingat ka. Kasi, number 1 kayo. Oo. Na may HIV. Oo. Binubuli ko ba kayo? Pinapaalalahan ko kayo. Kasi marami sa inyo yung target ng sakit na HIV eh. Okay? So dapat kung ikaw LGBTQ, maingat ka. Maging ano ka? Maging mainhin. Kasi aminado naman tayo pag bakla ka, pasensya na. Wala talagang manners, karamihan. Ang weaknesses nila lalaki. Totoo yan. Pero sinasabihan kita, kung bakla ka, makingat ka. Kung weaknesses mo lalaki, kasi baka maka-HIV ka. Dito naman sa mga kalalakihan na kung saan. Hindi kung spakul lang. Kung saan mo ipapasok ang ano mo. Kahit babae, may kakaroon ng HIV. Kaya dapat maging loyal na lang. Okay? Ngayon, pag ikaw naman ay diskumpiyado, magpa-test ka. Alam ko mahirap. Kasi meron kang human rights na pwedeng tumanggi. Hindi magpa-test. Lalo na pag sa labas ka, may karapatan ka. Pero mas maigi, magpa-test ka. Pag meron kang diskumpiyado ka. Kasi kung may asawa ka, kawawa naman na magiging asawa mo. Ngayon, pag naging positive, mayroon po tayo sa gobyerno, suportahan kayo, alagaan kayo. Nabubuhay pa naman. Hindi ka na mamamatay ka agad. Alagaan ka. Parang si Magic Johnson, di ba? HIV. Yung basketball NBA player. Okay? Yan. So, at least may sa bantay kalusugan, mayroon po akong naituturo sa inyo bilang isang manggagamot na ano po tayo, I'm straight to the point. Kino-confront ko na ang problema para malaman natin ang solusyon. No? So, inuulit ko, magsalita kayo na magsalita para yung mga kabataan natin ay magkaroon sila ng awareness, ngayon ma-prevent nila yon. No? Let's change their generation to be informative. Kasi pag marami silang information na tatanggap, lalo na sa mga mahal nila sa buhay, mas papaniwalaan nila yun. No? Kasi wala pa silang control sa sarili nila. Marami talaga. Ang dami kong naano sa mga call centers, sa mga estudyante. Nakakawa. Kasi ang babata, murang edad.
No? Kaya nga ako, yung mga anak ko, babantayan ko yun. No? Sa paglaki nila. So, bantayan natin, no? Bantay kalusugan. Okay? Whether you're straight male, straight female, LGBTQ, or bisexual, whatever it calls, transgender ba yan, mag-ingat pa rin sa HIV. Okay? Okay. Space may be the battle frontier, but it's made in a Hollywood basement. And go back down, you hear the spirits singing songs off station to station. And now they're off not far away, it's kind of fornication. Alam nyo, mga kababayan, gusto ko sanang mag-shift ng topic, no? Itong topic natin ay kahit itong 15 minuto na natitira ay mapag-usapan natin, no? Itong municipal chairman ng Candelaria, Quezon, yan, pinabati namin sa CCW ng Candelaria, Quezon Province. Yan. Papashoutout tayo. Walking along the river road at night, barefoot girls dancing in the moonlight. I could hear the bonfire calling me. Wonder if my rope's still hanging to the tree. Kababayan, pag-usapan natin kasi bantay kalusugan, no? Babantayan natin. Bantayan natin ang ating bansa. Ayan, no? Ma-relate ko nga, no? Ma-relate ko nga. May hambing ko nga. Hambing natin. No? Kasi itong problema sa ating issue sa China conflicts ay seryoso po yan. No? Kita nyo, yung mga sundalo natin, no? Nung last week nakita ko, papunta ko CTO, mga daming mga 6x na mga sasakyan sundalo. Marami tayong nakikita rin sa social media na dinadala dyan sa Region 1, Region 2, sa bandang Cagayan Valley o Ilocos. Yan. Dumating na rin yung mga Amerikano kasi siyempre kalyadin natin sila. Hindi naman po pwedeng that is political geopolitics, no? So, di naman po pwede, wala tayong kalyado, no? Kasi mangyari niyan ay makatirisin tayo. Kasi tandaan nyo, nung panahon ng World War II, yung mga Hapon, kasama natin ang mga Amerikano lumaban. Doon nagkaroon din tayo ng away sa mga Amerikano after nila, buti na lang lumaya din tayo sa mga Amerikano. Pero itong sitwasyon natin ngayon ay advantage natin na kasama natin sila bilang isang mga kalyado kasi kulang tayo sa mga kagamitan sa giyera. Marami ngayon, hanggang ngayon, mga combat crimes na link sa Philippine offshore gaming operators. No? Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, talagang nung last Tuesday, dami nilang nahuhuli. No? Ang dami. In fact, after Chinese Ambassador, the Philippines, Huang Xilian, met Executive Secretary Lucas Bersamin, the chairman of the PAOCC, ating ES, noong Monday, July 1, yung China ay nag-express ng appreciation sa recent action ng Philippine law enforcement authorities to counter illegal offshore gambling. No? Tapos i-rescue ang mga several Chinese nationals na mga na-abuse ng mga Chinese national doon sa mga Pogo. Ang dami. Alam nyo yung dinala sa atin dito sa Pogo ng mga Chinese nationals, sila yung mga kriminal. Unang-una, gambling eh. Sino ba naman?
Karamihan dyan nagtatrabaho sa gambling. So, meron tayong legal na halimbawa dyan sa PCSO. I mean, yes, dyan sa PAGCOR. Pero dito mga pogo na to, nakita natin kung dami nilang mga sexual abuse, human trafficking, physical abuse, torture. No? Iwan ko kung may kaso na Pinoy pa. So, yan, na ano tayo, napasukan tayo. Seryoso po yan, ha? Kailangan natin bantayan yan. Ayaw natin ng gera. Pero tulad ng sinasabi ko sa aking mga broadcasting, now I'm 45 years old. Aabot ako ng 60 years old. May Allah, may the God, paabutin ako sa 60 years old. Para sa akin, hindi ako manghula, mayroong gera na mangyayari. Wag sana ngayon na napaka-early. Meron gera yan. In my life, sana umabot ako ng 60 ha. So, 25, no? Is it 25? 50, 60, 15? No. Yes, 25 years. Within that, meron talagang gera. Bakit? Grabe na yung ano eh. Yung heat, yung conflicts dyan nga sa border ng India at saka China eh, merong local na warfare dyan eh. Di lang namimedya eh. Oh. Middle East, ang dami ng ano dyan, nasirang mga Egypt, Libya, Iraq, itong Iran. Oh, ano nangyari sa Iran? Nag-react lang sa mga Israel ngayon na namatay nga yung kanilang prime minister at saka minister of foreign minister nila eh. Nakita nyo, malalaking bansa yan. Tayo maliit na bansa. At talagang posibleng mangyari sa atin yan. Ito sa Taiwan nga eh. Kaya ready natin sarili natin. Kahit ayaw natin, pag doon tayo nilagay ng kapalaran, we cannot resist the act of God. Ha? So ano dapat gawin natin? Maging vigilant tayo. Maging mapagmasid. Magkakaisa tayo. Whether you are engaging in politics, nagkakaroon kayo ng mga oposisyon sa politika, pero pagdating sa atin, bansa, set aside yan. Magkakampi tayo. Lahat ng Pilipino magkakampi pagdating sa China. Eh kung ikaw, dami-dami mong sinasabi dyan, kayo mga tatapang pumunta doon kami, ayaw namin ng gera. Lahat naman tayo, ayaw natin ng gera, gunggong. Sorry ha. Tapos yan pa naririnig sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin makukontrol yan. This is about buffer. Binabuffer natin. Anong gusto nyo? Hinahayaan na lang tayo. Ito na nga, napasukan tayo. May nanalo nga sa eleksyon eh. Na alkalde, si Alice Go eh. Daming nakapasok sa atin. Intel, WENPAC, anytime. Ay dito mga gadget natin, nakadetect na yan. So, walang masama maging ready. Kung ikaw Pilipino ka, sasabihin mo, ayaw namin ng gera, kayo mga gusto ng gera. Hindi namin gusto ng gera. Ikaw dapat, pare-parehas tayo maging ready. I-mindset natin, psychological warfare, na lahat ng Pilipino ayaw magpakape para dumating sa China, sa mga Chekwa na yan, na tayo ay mindset natin nagkakaisa. O, grupo kayo. Tapos, may nambubuli sa inyo. Kung yung kalahati sa inyo ay takot,
Mas lalong mabubuli yung nambubuli sa inyo. Di ba? Kung mambubuli, ready tayo. Mag-posisyon tayo. Itong tinatawag na mind positioning. Pinoposisyon na natin ang utak natin. Kasi sila'y nakaposisyon na. Actually, naka-forward na sila. Yung mind nila. Ano na sila. They keep on, alam nyo, pag naglalaro ka ng chess, o kaya doon sa mga online gaming yan, naka-ano na sila. Naka-step forward na sila. Many times. Tapos tayo, hindi ka man lang magpuposisyon. Kasi ang ginagawa mo ay parating, yung kasama mo ay drug mo. Ganyan tayo mga Pinoy. Dapat, mindset natin, ayaw natin ng gera, pero mag-position tayo. Positioning. Alam nyo, pag yung mga dating mga gera na magkakasama, na halimbawa yung nag-position kayo, tapos papasok na yung kalaban. Pag naka-position tayo, stand still, mahirapan sila. Mahirapan sila. Naka-ready tayo. Kung di tayo naka-stand still, di tayo naka-posisyon, napakadali natin matalo, prostituted. No? Ano ba? My word is prostituted. Talagang wawasakin tayo. So, mindsetting lang. Tapos, positioning ng utak natin. Kahit nag-away-away kami dito sa loob ng Pilipinas, pero kayo, sa labas dyan, kami ay hindi magpapapi. Sasabihin, ang tapang-tapang mo, preach, at saka kayo mga hindi naman. Kahit nga salita lang, wala ka pa. Ay, nako. Ano ka ba? Napaka mo, yung salita, wala ka. Kasi ang gira, hindi mo mapipigilan yan. Maniwala kayo. Kaya hirap na hirap ngayon ang ating mga national leaders. Pipigilan natin, pero magpuposisyon tayo. Ayaw natin ang gira, pero magpuposisyon tayo. Alam niyo ang ginawa ng Vietnam, going back. Lumaban sila. Lumaban sila sa China. Binuli sila noon, I think, before pandemic pa yon. O ngayon. Kasi by history, ang mga Vietnamese, matatapang yan. Tinalo nga nilang US eh. Tinalo nilang US. Sa battleground. Hanggang nag-give up ang US. Hindi lang US yan, pati yung mga European. Kasi nag-position na yung mind nila, utak nila. Ito lang, just recently, before pandemic, nabubuli ang China sa mga Vietnamese, mga Vietnam. Hindi nila nakaya. Diba? Hindi sukatan rito ay sino kayo. Tayo, mahina ang sukatan rito ang tatag ng loob. Alam nyo, bakit advantage din tayo? Marami ang Pilipino. Nakakalatang Pilipino. Saka meron pa ito, mind positioning to. Kasama to sa psychological warfare. Yung mga vlogger. Ay, kayo, ang mga Chinese, sana, wala, yung mga gadget nyo, nakatulong ang China kasi mura ang mga mga bilihin, mga gamit dahil sa China, nakatulong daw. Oo, matipid. Bakit? Kung wala ba yung mga gadget niya, hindi mabubuhay ang Pilipinas? In fact, yung mga gamit nga nila parang isang gamitan lang sila na. Anong klaseng utak ang Pilipino ka? Naglalaban mo pa ang China. Parang may utang na loob pa.
Di ba? Saan ang mga ninuno mo? O yung ninuno mo ay isa sa mga makapili, mga treador ng ating bansa. Isalita lang, wala kang maitulong. Sabi lang, mayabang eh. Pag may gera, silang mauna doon. Hindi yan. Nagtulungan tayo. Nandito ang Mindanao, nandoon ang Luzon, Visayas. Iisa tayo. Tandaan nyo ha, nung panahon ng Moro, Intramuros, pinuntahan ng mga Moro ang Manila para tulungan. Kaya nalikayang Intramuros na yan, na malaking pader. Kasi ang tawag dyan, Intramuros. Papasok yung mga Moro. Mangyayari yan. Ilang beses tayo nagkagera. Kami mga taga Mindanao, tutulong dyan. Nakarating ang hapon eh. Sa Mindanao eh. So, ilang na martir sa ating mga kababayan, sa aking mga ninuno, sa aking mga ancestor, yung mga bayaw ni Amay Pakpak, ilang na martir doon. 13 martyrs naglaban sa mananakop ng Espanyol hanggang sa mga hapon. What I'm trying to say here ay kinakalibrate natin ang utak natin. Naging makabayan tayo. Huwag tayong magpahatakan pababa, ilan pababa. Dapat hatakan tayo pataas. Kasi we cannot avoid war. Alam ko, hirap na hirap itong ating mga national leaders. Kung ikaw naman ay nabilang sa national leaders at nag-opos, sana naman, pagdating sa China conflicts, tumulong ka. Ang sarap nun. I mean, napaka-sarap tingnan. Na nagtutulungan ng mga Pinoy. Nagtulungan. Andiyan na oh. Andiyan na Amerika. Alaan na policy natin na Amerika. Kaya magtulungan tayo. Meron naman tayong mga diplomats na inaayos ang mga usapin. Sabi lang ang China, mahirap daw na magkakaroon ng gera kasi they will, sila yung mga traders lang. Alam nyo, kahit okay ang relationship natin, tandaan nyo ha, pero sa ibang border nila, magkakreate ng gulo yan. Di mo makontrol yung sa ibang border nila. Ngayon, pag lumaki ang gera, pati tayo damay. Kahit na itong conflict natin ay measurable, I mean, calculated, damay pa rin. Kasi ganyan yan eh. Magsasabog nga eh. Itong Russia, itong China, yung Ukraine, yung European, Europe, andyan ang US. Ang yung sabihin na hindi magkakaroon ng gera. Magkakaroon yan. Nung World War II nga, nandito sa atin eh. Manila, yan, natunaw yan. Pearl Harbor. Yan, natalo ang Japan kasi na may nuclear. Nasabog ang Hiroshima. Oo. Ngayon, lahat may, ang North Korea may nuclear weapon. China, ang Russia, dumami. Nangyari yan. Kaya ready natin sarili natin, mga kababayan. Nangyari yan. Kahit hindi mo mapigilan yan. Ayaw ko, syempre. Pero based on my nakukuha ko mga information, hindi po ako si Nostradamus na nanguhula. Tinitingnan natin yung history. Tinitingnan natin yung history eh. World history. Tapos may mga nakukuha tayo, mga information sa mga matatanda. Mga, hindi ko kinukuha, manguhula. May patterns yan. Parang pag sobrang
malalakas na ang mga bansa, di yan mapipigilan, kundi doon pupunta sa gera. Nakuha niyo yun? Isa politika nga eh. Isang barangay, maraming yumaman doon. Ikaw barangay chairman doon, may kakalaban sa'yo eh. Nakuha niyo yun? This is a natural process. Lahat na umahon, lahat malalakas na. Magkakaroon na ng conflicts. Alangan na magbibigay, magpa-atras yung iba. Magbibigyan yung iba. Hindi yan. Siyempre, lahat nasa isip, maka-benefits ako. Maging para akong parasite na mayroon akong makinabang ako sa kanya. So kahit makinabang ako sa kanya, kahit makompromiso sila, magulo sila, masira sila. Yan ang mga ugali ng mga bansa. So, war is raging to us. I-ready lang natin ang ating mga sarili. No? Okay, mga kababayan, nabot tayo ng 1 oras, nagagalak ko kayo na ulit na makasama, no? Makasama sa ating programa na CCW Bantay Kalusugan. Sana po ay mayroon tayong, ako po ay hindi nagmamagaling, no? Pwede naman ako i-correct, no? So sa akin lang naman ay bilang isang broadcaster ay nag-ano sa inyo, bibigay sa inyo ng mga kuro-kuro, no? Pero kuro-kuro hindi chismis, ha? Nasa sa inyo lang yun, paano i-analyze. Nasa sa inyo lang yun, paano i-connecting the dots, no? Alam niyo yung i-connect nyo. Kasi may sense tayo. I am a relevant person, may sense yung mga sinasabi natin. O, diba? Meron po tayong mga sinasabi na kapaki-pakinabang. Hindi po tayo rito nag-chismis na showbiz lang, no? Dito po tayo showbiz rito. Hindi tayo kaya tawag rito naghahaka lang. So nabati ko ang ating mga CCW member, no? Only child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. Binabati ko pala si Yunus Dul Nasir, yung team niya, sila Bambang, yung mga team ni na Yunus. Natalo namin sila kanina ng championship sa basketball championship, no? Ay akala ko matatalo na ako eh. So, maghihintay na naman ng 1 taon at yung mga ibang team. Siguro naman ano ba yan? 5 taon na, no? Talagang nakakatuwa, ano? Tayo po ay nag-champion sa basketball, no? Akala ko matatalo na ako. So 5 years straight, no? Walang halong luto yun, no? Talagang pasok na pasok. Lahat, binumbuenas lahat. Aming nanood. So Yunus, sina Alex, yung mga ibang team din, no? Paano to? Nanalo na naman tayo, nag-champion na naman sa basketball. Siguro naman sa susunod, hindi muna ako sasali sa basketball. Na lang ako, no?
magpufutsal na lang or maybe badminton. Akala ko nga matatalo na no? Ang ano lang sekreto dyan, teamwork, coaching. No? Sa lahat ng games, dapat may coaching. May teamwork. Kaya, dito, i-relate ko to sa ating mga binabanggit, tayo mga Pilipino, dito, sa conflict natin sa China. Dapat tayo mga Pilipino, may teamwork. Nag-aaway-away sa national politics, pero pagdating sa conflicts, sa international issues, lalo na itong China, dapat teamwork tayo, nagkakaisa. Okay. Music denied a simple faith. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline. Mga kababayan, inabot tayo ng isang oras. Ako po ay humingi sa inyo ng kapatawaran. Kung meron akong mga shortcomings, ibig sabihin, hindi ko sinasadya. O kahit naging sadya ko na kayo ay hindi maganda sa inyong pandinig o kaya na-cold ko ang inyong puso. No? Ako isang broadcaster lang na gustong makabahagi sa inyo na makatulong. No? Hindi tayo perfecto. Sana'y maging open-minded tayo. Subalit, panatilihin natin na ating bukas ang isipan natin. Ang importante ang intensyon. Ang intensyon ko po ay makatulong. Meron lang. Sapagkat bilang isang Muslim, pag tayo ay nakakatulong, ay yun ay ang hangad ko ay ikalugod ng Allah, ng Diyos. Hindi ko hangad ay para magustuhan ng tao. Yan po ang pinaka-roots ng aking faith. Kaya, ginagawa ko po ito para ikalugod ako ng Diyos. Kasi pag kami ay nagharap sa kabilang buhay, ay yun po ang aking paniniwala, may nagawa ko para ikalugod niya. Muli, sa susunod ng ating kabanata, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Melhamid Prince C. Tumawis, CCW, Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Mabuhay ating mga babayan, mga tawag rito, may tinatawag ako sa inyo, no, na mga lingwahe ng Maranao. Kalimutan ko tuloy. Lingwahe ng Maranao, yung Habibi. Kayong mga Habibi, mga mahal ko, no? Mga mamayuga, yan, sorry, talagang mga mamayuga, mga kababayan natin, mga mamayuga, mabuhay sa lahat, mabuhay at wassalam, CCW Bantay Kalusugan. Maraming salamat po. Gentle beams of sculpting souls took me here to Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live